Sinasabi daw po, di ba may question ngayon, Sen, hanggang ngayon, ay may question pa tungkol sa 2025 budget na umiiral ngayon. Nakapending sa Supreme Court. Nakapending pa po ito sa Korte Suprema. Ano ha? Ang isa po sa binabanggit dyan, meron daw anyang 150 billion na, well, quote-unquote, pork barrel. Kasi wala na ho namang pork barrel ngayon, di ba? Pinagbawal na ng batas yun eh. Bawal na yun. Bawal na nga po, ano ha? Pero, sabi po ng Malacanang, mariin po nilang pinabubulaanan ng Malacanang ang ulat na meron daw po nakapaloob na pork barrel fund sa nakalaan sa ilang lugar sa 2025 national budget. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ngayon lamang nito nadinig ang tungkol sa pork barrel at wala rin nakarating na papel sa Malacanang na sinasabing umiikot umano sa Senado. Ayon pa po kay Yusek Castro, hindi issue sa palasyo ang pork barrel kaya mariing pinabulaanan ito ng ehekutibo. Batay daw po sa umiikot na umano'y dokumento sa Senado, bilyon-bilyon pisong pork barrel fund daw po inilaan sa ilang lugar tulad ng Bulacan, 12 billion, Sorsogon, 9 billion, Mindoro, ang laki. Hindi pork barrel na ang tawag dyan, insertion. Insertion. Siguro yan, palitan tama. natin, hindi pork barrel. Dahil wala, technically wala na wala yan. Wala na talaga, opo. Pinagbawal na po sa batas. Sinabi ng Korte Suprema, wala na yan. Opo. Nagiging pork barrel kasi, kung halimbawa, ikaw ay binigyan ng karapatang mabigyan ng proyekto na gagawin sa distrito mo, pagkatapos na mailagay sa batas, ikaw pa. Ayo, yun ang pork barrel. Ikaw pang makikialam doon sa pagpapagawa ng project na nilista mo. Pati yung contractor magiging pork barrel siya. Kasi ang nangyayari nga, kaya nga pinalitan na yun dahil sa, alam mo na, kaya niya pakikialaman. Ako ang nagpapondo niyan eh. Ayun, Ako ang naglagay ng contractor dyan eh. Ako maglalagay. Anong pangalan ng contractor mo? Benguet. Kunwari lang. Ako magmimina dyan. Opo. Ngiti-ngiti si Nelson eh. Mali na yung pagiging pork barrel. Ayun. Ngayon, kaya nga pinag-uusapan, para hindi kanya maging pork barrel, pagkatapos na ikaw ipagbigyan na yung distrito mo ay mabiyayaan ng mga proyekto, okay lang yun. Opo. Pero wala kang gagawing post-intervention. Ayun. Ibig sabihin ng post, pagkatapos na huwag ka nang makikialam magmula rito hanggang doon. Hanggang sa matapos yung Benguet, huwag kang makikialam. Kaya problema, mula simula hanggang matapos, nakialam talaga nung gusto. Pakikialaman niya talaga yun. Kaya nga, ngayon, pero insertions talaga Insertion ang tawag po. Ngayon, ang sinasabi ninyo, sa dinig ko naman, yun ang tinatawag nilang FLR. Alam mo yung FLR? Ano po ba sabi nun? Narinig ko. Hindi kasi, pinarada lang kasi, yan, may kasangkot yan doon sa sabi nila, pagkakapirma doon sa impeachment. Pagkakapirma. Pipirma kayo o hindi. Yan ang usapan dyan eh, no? 250 ng pumirma. Yan yung sinasabi ni Congressman, di ba? Si Congressman... Toby Chanko eh. Hindi. Sino po? Si Congressman Nelson Lubao. Pumirma ka na. Kung hindi, yung project mong hospital. Tigil yan, pondo. Napilitang pumirma siya, di ba? Ganyan nangyari sa Laguna. Pagkatapos, yung palang mga ipinangako, nasa FLR, sabi nila. Yung FLR, ito yung for later release. Ayun. Kaya pala pagkatapos... So, nag-aaway sila ngayon. Kaya ang tawag naman ni Toby Chango, conditional release. Conditional release. Yun ang FLR. Na talagang meron daw binigyan sa mga kanya-kanyang lugar. Kaya pala, Sen, ang balita ko, pagkatapos na po magpirma na isang linggo nakalipas, ang kinakanta na po nila ngayon, please release me. For later release, kaya nga FLR eh. Hanggang ngayon daw po ata, umaasa pa eh. Ngayon, patay na si Frank Sinatra. Wala na. Pero talagang kinakanta yung... Please release me. Please release me. Ayun. Release me lang yun, walang please. Release me. Ay, pakinggan natin. Meron daw yung kumanta? Hindi. Yung naging pahayag ni Secretary Claire ukol sa bagay na ito. Ano ba masasabi mo dyan, Yusek Claire? Wala pong nakakarating sa amin na ganyang balita. Ngayon ko, on my part, ngayon ko lang din po nadinig ang ganyang sinasabi yung papel na nagsisirculate. Yes. Wala pong nakakarating sa atin. At hindi po ito nagiging issue sa palasyo. So, sorry, we deny that. Ayun. Kaya nga din daw po magiging Vox Populi, Sen,
mga kababayan, ay may kinalaman ukol sa bagay na yan. Kumbinsido ba kayong may pork barrel / insertion sa 20... Ilagay nyo na lang ng exclamation point yung pork barrel kasi insertion yun eh. Opo. Kaya nga po, slash na lang siguro, quotation, pork barrel insertions, ayan, sa 2025 national budget para sa mga mambabatas. Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, kumbinsido po ako, meron yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman po ay, parang wala naman po yan eh. Hindi ata na-i-release. Matapos po kasing, anong tawag ito, itong June 23, nagkaroon po kasi ng... Nung makasagot. Opo. Itong June 23 po ay nagkaroon ng consolidation o report. Una po, yung Good Government Committee at saka ang Quadcom ng kanilang mga recommendation, batay po doon sa kanilang mga naging investigation. Pero puntahan natin itong sa Blue Ribbon Committee na kung tawagin nga po sa lower house ay Good Government. Committee on Good Government and Public Accountability. Yes po. Yan yung pinangungunahan ni Congressman Joel Chua ng Maynila. At doon po ay meron silang mga naging rekomendasyon, etc. At ito naman ata, Nelson, kung hindi ka nagkakamali, ay ginamit din na ebidensya doon sa impeachment. Pero bukod po doon sa impeachment, ay nagsumiti rin sila ng kanilang natuklasan sa Office of the Ombudsman kay Ombudsman Samuel Martires. Nung ito po'y natanggap ni Ombudsman Samuel Martires, bilang tanod bayan, umakto po siya. Pinasasagot ngayon ang tanggapan ng pangalawang Pangulo batay po doon sa mga report ng Blue Ribbon ng Good Government Committee. Teka, linawin natin yun. Ang sinasabi mo, kung di ako nagkakamali, ito yung committee report. Yes po. Ng Committee on Good Government and Public Accountability na ang chairman si Joel Chua. Yes po. Bukod dyan, meron din namang committee report na ginawa ang Quadcom. Meron din po sila. Opo. Ang committee report kasi, Jen, ay isang paglalagom ng lahat ng kanilang ginawang pagtatanong, ano yung nangyari sa isang committee, lalong-lalo na yung good government sapagkat doon nila sinalang ang Vice President. Tama po. Hindi pa nag-away-away nga kami ron sapagkat kinu-question ko yung proseso. Sabi ko, mali ang pagtawag nyo sa kanya sapagkat yung paraan ng pagtawag sa kanya, yung basihan, ay ginamit ninyo yung privilege speech ni Congressman Valeriano. Nung isa pang representative sa Maynila. Yes po. Nung nalaman nila na mali nga sila, dinagdagan kunwari. Para bigyan ng katwiran yung pagpapatawag sa Vice President. Ang ginamit naman nila, yung manifestation na orally naman na ginawa nung isang kasapi sa Committee on Appropriations na kung saan sinabi niya, I manifest, Your Honor, my desire that the subject matter of this investigation be investigated separately in another committee. So ang ginamit nila ngayon ay good government na naman. So biligyan nila ng bala uli yung good government sapagkat nagkamali sila sa una. Sabi ko, mali na naman yung pangalawa. Opo. Kasi ang ginamit nila, motu proprio investigation. Sabi ko, hindi motu proprio yan kasi nanggaling sa isang manifestation ng isang miyembro. Ang motu proprio kasi, talagang ang mismong nag-initiate yung komite nang walang nag-udyok sa kanya ng kahit sino. Sabi niya, basta kami motu proprio, bahala kayo sa buhay niyo kako. Yun ngayon ang ginamit nila para usigin nila si Vice President. Nagmanifest na naman ako, ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation, kung hindi, yan ay magtatapos sa impeachment. Sinabi ko sa kanila yun. Ayun, opo. Kasi ang ginagawa ninyo, kayo ang nagtutuloy sa ginagawa ng COA. Hindi naman kayo auditor.
Hindi man kayo magagaling mag-audit. Opo. Hindi naman natin mandato yan. Bakit pinipilit nyo? Ba't nyo kinuha yung mga papeles ng COA at kayo nagtuloy? Sila nag-imbestiga. Opo. Your Honor, sabi niya, you cannot raise that constitutional issue because you are no longer a member of this committee. Ayun, yun ang masakit doon. Nakita mo na Hindi yan. na pala kayo miyembro na kaya. Ngayon, Opo. samantalang ang objective nila in aid of legislation, nagtapos sila sa impeachment. So, ayan, ngayon, may connection sa sinasabi mo Opo. ngayon. Ang nangyari nga po, yung committee report na yon, Sen, At teka muna, Opo. kailangan malaman ng ating tagapakinig, ang committee report bago siya magkaroon ng puwersa. Opo. Kasi merong puwersa ng batas yan eh. Oho. Kahit na recommendatory lang, hindi mo basta-basta Babaliwalain. babaliwalain yun o Ganun pala mamaliitin yun. Kasi Okay. dadalhin sa ano yung plenary. Opo. Pagkatapos, Aprubahan. Aprobahan ng buong Kongreso. i-adapt ng Kongreso. i-adapt. Kung may mag-o-object, maglalabanan doon. Walang nag-object, adopted. Ayun. So may puwersa siya ng batas. Yun pala yun. Yan ngayon ang pinalabas Ibinigay. at ibinigay sa opisina Sa ng Office of the Ombudsman. Ombudsman. Ngayon, tumira ka. Yung Kaya sinasabi ang mo nangyari kanina. po yun sapagkat alam... Siyempre, binasa mo na. Binasa ni ng ombudsman. Uncle Sam. Sabi na, Yung karaniwan, yung Opo. pinaka-panapos ng ano, Opo. nasa ibaba. nasa ibaba, may mga rekomendasyon yan. Opo. Katulad ng ginawa ko doon sa isang inutil na gobernador ng Misamis Occidental. Dati siyang Dating kasama niyo po sa Kongreso. dati siyang kasama kong deputy speaker. Opo. Dati kong kaibigan Opo. na naging inutil na na gobernador ng Misamis Occidental. Sana nakikinig siya ngayon. Ganun po. Okay? Oho. Inimbestiga ko siya, di ba? Oho. Oh, doon sa panapos na yon ng mga talata Oho. na sinasabi doon, bigyan nyo ng kopya ang Ombudsman, ang OSG, ang Department of Justice, Oho. para sa ganon ay makita, ma-determine kung ano man ang administrative, civil, and criminal liability nitong taong subject ng investigasyon na ito. Opo. Ganun ang forma nun eh. Oh, sa kamalasan ko naman, ayun, binigay, wala namang... Ako naman, wala na akong gagawin doon. Hanggang doon lang ako eh. Opo. Nasa legislature ako, executive na ang pinag-uusapan. Yun. Kung hindi sila kumibo, problema na nila yun. Basta't ako, ang aking gawain, tinapos ko. Ayun. Tinapos ko ng buong buo, wala silang masasabi. Hindi yun ang At ang pwedeng ebidensya pakialaman. nandun. Oho. Ganun ang nangyari dyan. Ayun. Ang pagkakaiba lang, ito ngayon, pinatos. Mukhang pinatos po ni Uncle Sam Martires. Oo. Sen. Kasi ang mga rekomendasyon pala dyan, Sen, Oh. ay filing of criminal, civil, and administrative cases Yan against nga. Vice President. Kaya nga. Ito, isa. Technical malversation, Oh. falsification and use of falsified documents, Oh. perjury, Oh. bribery and corruption, at meron pang plunder. Ayun. So, ngayon, merong, kaya, nagkaroon ng usapin, merong nangyari dyan Ang eh. nangyari ginawa? po ay inaatasan ngayon ni Ombudsman Samuel Martires ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na sumagot doon sa committee report ng Kongreso. Ano ha? At imbestigahan. At iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga natuklasang ito ng Kongreso. Pero sa halip na matuwa, Sen, at mga kababayan, ang mga miyembro ng Kamara Na gumawa ng committee report na ito, Ano nangyari? ay nagtaka. Bakit daw mabilis na umakto ang Ombudsman? Nagtaka o takang-taka? Takang-taka. Taka. Dinagdagan ko pa. Kaya ito na sabi na, wag, easy ka lang, Ombudsman. Masyado ka mabilis. Masyado ka, Yan, narinig ko yun. Oho. Sinabit lang namin yun. Pero hindi naman namin inaasa na maging ganong kabilis ang kanyang pag-akto. Kasi procedure lang daw Sino naman nagsabi nun? Si Congressman Joel Chua. Procedure lang naman anya yun eh. Oo, kaya namin pinigay sa inyo yan, hindi para aktuhan nyo, kundi yan ay bahagi lamang na procedure. Di sana merong covering letter. Oho. Mr. Ombudsman, we are giving you a copy of our committee report. Opo. But with the warning Ad ko to your office ad cautelam Opo. that do not act yet on this Ayun. particular report. Oho. Kung yun ang gusto mo, di ba? Dapat po. Isinabit mo eh. Ay sapagkat ang katwiran nila dito, Sen, ang proseso daw pala dapat,
hinintay pala ng ombudsman kung ano ang magiging rekomendasyon ng impeachment court, hindi siya agad sasabay. Bakit daw? Ay parang yun daw Bakit po daw? ata ang reglamento kasi mas mataas daw ata ang, aywan ko kung anong po paliwanag, pero mas mataas daw ata ang impeachment court. Hintayin kung ano magiging resulta, kung Hindi, ano kasi magiging verdict. Base kasi sa Constitution, ikaw nga magpaliwanag daw. Ayan yan, nasa, no? Bakit ako? Ikaw. Oo. Ano ba ang consequence? Ano ba ang resulta kapag ka yung na-impeach na opisyal Oo. ay nahatulan Ng guilty. ng guilty? Ano ang magiging consequence? Aba, matatanggal sa posisyon. Pagtatanggal sa Oo. kanya posisyon. No? Kaya ano naman ay ba? Perpetual disqualification to hold any office, Ayun, no? any Kabisado pa government ni, office. ano eh. So, yan. Dalawa lang ang parusa. Opo. Okay? Matatanggal ka sa opisina. Oho. Kung ano man ang opisina mo. Oho. At pagkatapos, may kalakip pang isang parusa na walang hanggang pagdidisqualify. Kaya nga Perpetual. tinatanong ko sa iyo kanina, perpetual, walang hanggang kawalan ng kwalifikasyon ay ikaw ay makatanggap pa ng opisina sa gobyerno. Bawal nang humawak ng anumang opisina. Perpetual disqualification from holding public office. Yes, Yun, po. yun ang parusa. Opo. Kasi ang impeachment is a political process. Yes po. So dahil yung assumption, nilabag mo ang public trust. Kaya tatanggalin ka sa opisina mo at hindi ka kailanman makakatanggap pa o maihirang pa Oho. either appointive or elective na opisina ng gobyerno. Sa anumang tanggapan Yan ang ng parusa. gobyerno. Yes po, oo. Oo. Pero sabi niya, pagkatapos niyan, bahala na kayo kung kakasuhan nyo pa administratively or criminally. Oho. Kasi ang impeachment is not a criminal process, Opo. but it is a political process. Ayun. Ngayon, kaya ako binabanggit ito, alam din naman siguro ni Congressman Chua Ayun po, abogado naman si Kong Joel eh. na ang parusa lang doon, removal and disqualification. Yes po. At saka lang papasok yung kriminal. Oho. Bakit niya inuna kagad yun? Ba't hindi muna niya hinintay? Hinintay niya muna sana yung impeachment, hindi niya binigay kay... Kay Ombudsman Oo, Martires. sasabihin lang naman hindi naman ako magpapail ng mag-iimbestiga lang ako, di ba? Oo nga, Opo. tama. Siguro kanya, ina-anticipate ko na baka sakali ngang malalakas ang ebidensya ninyo. No, ngayon pa lang nangangalap na ako kung talagang malakas ang ebidensya nyo. Ayun. Kaya oo. ako siya pinasasagot. Dito lang makikita mo Mukhang nabigla ho sila. Hindi, dito lang makikita mo meron ng pagkakasala tungkol dun sa forum shopping Oho. Pinatatanggal mo na nga dun. Ha? Meron pang kalakip na doon. Pagkatapos, dito, tinira mo na kagad sa ombudsman. Opo. Ano ba talagang gusto mo mangyari, di ba? Nako. Tapos pinahihinto mo pa yung isa. Oho. Ito pa. Sen, yaman din lamang sana ba yon? Ang tagapagsalita po ng anong tawag ito, no? Yung prosecution team. Nason? Si Bukoy. Attorney Bukoy. Attorney Bukoy, Attorney Odi Bukoy, sabi niya, magiging premature o wala po sa tamang panahon kung kikilos ng ombudsman habang nagpapatuloy pa ang proseso ng impeachment. Tinukoy daw po niya ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 na nagtatakda na hindi saklaw ng ombudsman ang mga impeachable officials. Binigyang diin pa po ni Atty. Bukoy na ipinag-uutos ng konstitusyon ng impeachment ang pangunahing paraan upang panagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayun po. Alam mo pala yan, ba't nyo siya binigyan ng kopya? Hindi, baka siguro sabi ni Ombudsman, sige di, tayin ko na, baka ang ini-expect na lang sumagot ay magkusa si Ombudsman Martires na hindi umakto doon sa pinadala nilang... Baka mamaya sabihin nila, tayo, public officers tayo. Kung ano man ang pinagagawa sa atin, kailangan tayong umakto. Baka mamaya, tayo naman ang kanilang sisihin. Bagay, matagal na rin maraming nasisiri ng ombudsman. Katulad ng sinasabi ko kanina. Opo. Kumpleto yung report ko eh. Opo. Wala man lang... Hindi umakto ang ombudsman. bakit dito? Ang bilis. Oho. Di ba? Nako. Dito tama naman siya eh. Pinadalan mo siya ng kopya. Dapat ganun talaga. Oho.
Meron ka ba yun? Hinahanap ko yung sagot ng ombudsman, Nelson. Nung isang araw, di ba, sumagot ng ombudsman, binasa natin, doon sa punto nga rin na bakit agad umakto ang ombudsman doon sa committee report ng ano. Hindi. Oo. Ang sabi ni Ombudsman Martires Martires? dyan, Oo. ay pinadalan nyo kami ng mga papel na ganito eh. Anong gagawin namin dito? Gagawin ba natin scratch paper? Gagawin maraming scratch paper itong mga papel na ito. Paano nga? Yan ang sabi ni Ombudsman. Oo. Ang kapal siguro nun. Ang dami. Ayaw po. Buti hindi niya sinabi, kayo naman, sala kayo sa lamig, sala kayo sa init, sala kayo sa lamig eh. Di ba? Pag hindi ako umakto rito, magagalit kayo. Pag umakto ko, nagagalit kayo rin. Oo. Ano bang gagawin ko rito? Ayun na nga. Kaya ang isa pang isang mambabatas na kasapi po ng Makabayan Black, sabi, ay, ganyan talaga yung ombudsman na yan. Kasi tinalagay yan ng dating Pangulong Duterte, kaya siguro gumagawa siya ng ganyang aksyon para pigilan ang impeachment process. Pero nakapirma siya sa committee report, di ba? Ay, mukhang ngayon, kasi kasama ata siya Kasama doon. siya ron. Oo. Dineputize siya kasi hindi siya member doon. Pero dineputize siya. Ganun ho ba? Oo. Kasi minsan napuna natin yun, di ho ba? Oo. Na bakit siya Bakit siya nakakapag-motion? Oo nga po. Ako raw, hindi ako miyembro. Oo. Siya raw dineputize. Ayun, kaya pala. Oho. O di pa paano ngayon ang gagawin ni Ombudsman Martires sa kopyang ito, Nelson? Nakuha ko sa kanya, ibabalik ko rin kagaya ng ginawa ng impeachment court. Ganun ho? Di ba? Sayang din ho, pwede namang scratch paper yung ano. Ha? Baka magagamit din po talaga. Ayaw niya yung galing sa ano eh. Marami silang papel eh. Ayun pala. So yun pala ang magiging epekto nun, ano? Pero kung Parang hindi nila kasi pinag-iisipang mabuti ang mga actions nila. Yun ang nakikita ko eh. Oho. Alam na nila na merong impeachment. Opo. Dapat hindi na nila itinuloy. At kung halimbawa, nagawa na, na-adapt na, nandun lang. Hindi na nila binigay sa ombudsman. Magkakaroon ng ibang signal yun eh. Oho. Kasi ang ombudsman, kung hindi ko naman gagalawin ito, sinasabi naman niya, anticipatory lang naman na sa akin eh. Opo. Hindi naman nagpapail pa eh. No? Hindi naman ako nagpapail eh. Alam ko yung tungkulin ko eh. O kesa naman sa mabansagan na kung hindi man lang ako gumalaw. Oo nga naman, ano? Di ba? Oho. Nag-iimbestiga lang ako. Ano naman ang sama kung ngayon pa lang kumakalap na ako. Nga. Kaya lang naman sila nag-react ng ganyan nung tinanong sila, sino ba ang defendant? Hindi raw sila ang defendant. Oho. Bakit hindi sila? Sila yung representative ng tao. Pagka criminal, makikita mo, people of the Philippines Versus ganyan. blah, blah, blah. Opo. Ang kalaban mo, buong mamamayang Pilipino eh. Okay. Di ba? Sino ba representative ng Pilipinas? Di mga mambabatas May po. mababatas. Silang gumawa ng report. Pagkatapos tatalikurin mo yung pananagutan, hindi kami ka-independent. Oho. Hindi kami kanya yung complainant. Complainant. Oho. Hindi pwede yun. Plaintiff people of the Philippines. Di ba? Oo nga po, ano? Ay, nako. Di pa paano gagawin natin na dito ngayon, Nelson? So, anong gusto ba nila? Hindi talaga gagalaw ang ombudsman doon sa matapos sa tanggapin yung committee report? Ganun ba ibig sabihin? So, iyan nga yung kawalan ng matibay ngayon na mga mekanismo. Pagka ganyan pala, nagkakalabuan, saan pupunta yung ombudsman? Oho. So, imbes na maging stable yung ating justice system, di ba? Oho. Nagiging tagilid eh. Ito naman, Sen, ang ano. Kasi, sabihin na natin na wala talagang karapatan ang ombudsman na gawin ito, ha? Pero kung matibay ang ebidensya mo, Sen, na mabigat talaga, na kahit ombudsman, sasabihin niya, tama yung yung kaso nyo. Siguro hindi ka matatakot na imbestigahan ng ombudsman nyo, hindi ba? Kasi magkakaroon ka pa ng kakampi na, tama, maraming ang linalabag ang Vice President. Hindi kasi sinasabi nila, pag impeachable ka, subordinate yung yung mga criminal Kailangan mauna ma-impeach talaga. muna. Kailangan matanggal muna bago mo siya maasunto ng kriminal. Yes. Opo. Kasi mas mataas yung uri ng posisyon eh. Kaya nga tatanggalin ka muna eh. Merong paggalang sa posisyon mo. Hindi siya basta-basta maakusahan habang nasa pwesto siya. Kaya tatanggalin mo muna siya. At pagkatapos may kalakip nga na disqualification Yes. na panghabang buhay, di ba? Perpetual eh.
Pagkatapos napunta siya sa kalagayan na yan, doon mo pa lang siya sasampahan. Ang ibig ko sabihin, alam naman nila, Congressman Chua yun. Oho. Bakit nakipag-unahan pa kasing magbigay sa ombudsman? Ayun, Alam naman niya eh. Hindi, paano kung halimbawa, hindi siya nagbigay ng kopya sa ombudsman? Baka naman sabihin, ba't ka lang? Baka naman question nila sila ng, saan yung kopya namin? Bakit hindi nyo kami binigyan eh? Hindi Part nga, kami ng proseso. kasi nga, yung pattern ng committee report, palaging merong rekomendasyon na ibigay sa ganito, ibigay sa ganyan, at ibigay sa ganon. Okay. Pero dapat sinabi nila, let a copy of this blah blah blah, ha? Opo. To be delivered to the offices of the Ombudsman, the Department of Justice, Solicitor General Office, but only after the conclusion of the impeachment proceedings. Ayun, dapat nilagay niya yung kulatilya na gano'n, ano? Oo. So, pwede nilang i-ano muna. Pwede muna nilang itago sa kanilang cabinet. Hihintayin muna nila kung anong outcome ng impeachment court. Oh. Pagkatapos na limbawa, maging guilty, tsaka nila ilabas. Oo nga po. Doon pa lang mag-uumpisa si... Ombudsman Martires. Alam naman nila eh. Yun ang problema. Yung kanilang mga actions, hindi nila masyadong pinag-iisipan. Parang kalat-kalat eh. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, sumagot. Sumagot ad cautelam ang Vice President. Hindi nila malaman kung tatanggapin o hindi. Nakakita ka ba naman ng ganyan? Yun nga pala, no? Ilan ang lahat ng prosecutor, mga abogado yun. 11 lahat po yan eh. Ibig ba sabihin, hindi sila naging trial lawyers kahit kailan sa buhay nila? Alam nila na kapag ka may dinimanda ka at sasagot yun, meron kang kopya na ibibigay niya bago niya i-file sa court. Yun ang proseso eh. Ba't di mo tatanggapin? Kamuntik nang lumubog ang araw bago tanggapin. Baka pinag-aralan mo na, ano ba yung ad quotelam? Baka pag sinagot natin to, So, dyan lang, makikita mo na. Mukhang kayo, atubili kayo, mukhang kayo, hindi kayo nakahanda. Baka yun ang maisip ng kalaban mo. Kapag ikaw nakikipaglaban ka sa legal, huwag mong bibigyan ng kahit anong pananaw yun, na medyo ikaw parang hindi ka handa, no? Hindi ka handa o ano. Kailangan palagi kang... Parang nangangapaan niya kalabang ko, ah. Oo, lalakas ang loob nun. Nako, Pag lumakas ang loob nun, tsak. Nako. Oo. Sagasa lahat yan. Anyway, ang atin hong Vox Populi ay, ito po ang tanong ha, kumbinsido ba kayong Mike Pork Barrels last insertion sa 2025 national budget para sa mga mambabatas? B, walang-wala po yan. Aiko Uchida, Kagoshima, Japan. oo, meron yan. Nelson Dadan ng Imos, Cavite. Po, meron yan. Sureness yan. Hindi yan mawawala sa administrasyon na to. Amor Laksamana ng Kuwait. Yes, malamang meron yan. Kaya nga, nagsipirma, Risa Azero ng San Pedro, Laguna. Ever since, hindi naman nawala ang kalakaran nila. J.R. Marañon, La Trinidad, Benguet. Po, kumbinsidong meron yan. Kaya nga pumirma ang mga congressman Lucius A. Hill, Iligan City. Kung tatanungin mo dyan, sir. sagot ko rin. Ako naniniwala ako na meron. Ganun Puwera lang yung hindi pumirma. Okay. Hindi man ako pumirma eh. Ba't ako bibigyan? Di ba 215 lang eh. Opo. O 306 307 kami. So yung hindi pumirma, hindi kasali. Ayun. Tama? Insertion. Hindi na kinabang doon sa pork barrel / insertion. Ay, nako. Anyway, kayo niya pala umaga na. So, ano ba yung binalita mo na ayaw ko sana sa susunod na kongreso ay matutukan ng pansin, yung patuloy pa rin daw po bumababa yung antas ng pagbabasa at kaalaman ng estudyante. No? So, di ba? Sabi ng UNICEF, 90% ng mga grade 5 hindi marunong bumasa. Hindi marunong pati yung comprehension. 90% ng 10% lang daw po nakakabasa. Pero hindi pa alam kung nakakabasa. Kung naintindihan mo yung kanyang binabasa. Yun ang mabigat. Yun po ang report ng Ang dami UNICEF sa kongreso nun. Yun nga. May mga congressmen eh. Baka Basa ng basa, pag tinanong mo, hindi niya naintindihan ang binasa niya eh. ganun mo ba? Nakalihim sa hiwaga naman yan. So, Ha? Pagkatapos bata pa nga, kung nga yung congressman, ang daming hindi nakakaintindi. Bagay. Isip-isipin mo naman yan. Nako. Dahil iba yung tinitingnan eh. Opo.
May nakaharang. may tapako sa... Hindi, pero sa isang seryosong bagay, sana, nakakapangamba po ito. Dahil sa kapakanan at... Nakakatakot ka mo. Yun po, nakakatakot. Future ng kabataan ito Natatakot eh. na ako dyan eh. Oho. Eh di ba yung report din ng PISA? Eh mukhang hindi tayo nakakaangat, nasa bottom pa rin tayo, Sen eh. Huwag lang yung PISA. Yung sarili nating report. Well, tayo mismo, oo. Yung merong joint commission on education eh. Pag binasa mo yun, matatakot ka talaga. Kung bakit talagang bumagsak ang kalidad ng education sa ating bansa. Kapag kayo nagtuturo, hindi mo inalagaan. Naman, Oh, yung teacher mismo, yung nag-uupo. Oh. Anong may tuturo nun? Nandun magsisimula yun eh. Alagaan mo yung nagtuturo para magaling siya magturo. Ayun. Di ba? Opo. Masinop na magturo, talagang may matututunan yung tinuturuan. Oho. Pero kapag kayong nagtuturo mismo, hindi mo na inasikaso. Ay, yung kanyang pagtuturo, talagang ano na lang. Ayun na nga. Pero sana Sen, sa lalong madaling pan makagawa ng intervention ng gobyerno dito, no? Lahat siguro, bagay, si Secretary Sani Angara, baka makagawa din po ng kaparaanan ukol sa bagay na ito. Tingnan natin sa susunod na budget, madali na yan eh. Ayun, yan po. Pagpitada ng July Opo, 28. Pagkatapos SONA. Yes. Pagkatapos na siguro ng 1 linggo, 2 linggo, budget. Ayan. O di harap-harapan na yan. Sa Senado, pasok yan mga October, September. Oo, Kasi marami- sa lower house muna, Dan. Di ba? Marami na tayong may tatanong ngayon dyan. Ayan. Hahanapan natin sila talaga. Oho. Di ba? Opo. Yung, Anyway, anong tawag natin? Blank, blank, blank ang walang ganti. Ano? Hindi natin Tawag masabi ng diretso dito. Yes po. Bawal di ba? ay, nako. Hantik. Tamaan lang ng kidlat ang walang ganti. Kumbinsido ba kayong may pork barrels last insertion sa 2025 national budget para sa mga mambabatas? Ang nagsabi ng, nako, meron po niyan, 95%. Ang nagsabi ng wala po, 5%. Meron pa palang naniniwalang wala yan. No? Opo.